So today's video mga lods ay mag-update tayo sa ating ginagamit na hybrid inverter. Pare-pares po tayong mga addict. Po tayong mga addict sa solar setup. Okay, so para sa mga bago dito sa channel ko at ngayon lang makapanood, ito pong ginagamit ko ay DEYE or DI. So 3.6 kW tapos 48 volts. Then yung DEYE battery natin 48 volts, then 100 AH from DEYE. So alam ko guys, maraming naghihintay ng ating update kung kumusta ba yung ating ginagamit na hybrid inverter. As of now guys, ay off-grid pa rin kasi wala pang grid dito sa amin. Wala pang Aurelco. It means, wala kaming babayaran sa kuryente ng 2 buwan. So, libre. So, para sa update natin, kung binigyan na ba ako ng sakit ng ulo, may mga sira na ba, may mga fault na ba siya, may mga problema na ba, at nakakalata na ba si Juan Dilasag ng mga problema kay DEYE brand? At isa pa, may nagsabi kasi guys, eto, si DEYE daw ay bomb-proof. Natuwa naman ako doon kasi nga yung sabi nila bomb-proof. Ayan. So matibay daw si DEYE. Kung titingnan kasi natin, mamaya update muna tayo. So sa wiring wala pa akong binago. Mekos yung mga saksakan dito guys. Eto. So pag natapos natin lagyan ng kwarto dito, maayos na yan. Mawawala yung mga yan. Then siguro ililipat natin ng location para kahit paano maayos siyang tingnan. So ito, yung saksakan papunta sa kapitbahay. Yan. So, 2 buwan na. 2 mahigit. Magtatatlong buwan lang libre yung kuryente namin. Ayan. Buti na lang may tayo gamit na hybrid inverter. So, dito ako nagcha-charge. So, kumusta naman yung kanyang frequency? Nakaka-interfere ba ng ibang device yung kanyang... Kung may noise ba? So, ito guys, wala naman kasi napaka-responsive yung ating phone. Subukan natin sa Shopee. Ayan, shout out nga pala kay Sir Oliver Araneta. Masugid nating taga nood. So okay naman siya guys, walang problema. Responsive naman siya. Tapos ang gusto ko dito kay DEYE, hindi siya nangungurot. Yun wala siyang kurot. Kahit hawakan natin yung cellphone, hindi siya nangungurot. Ito. Kay Pau-Pau, wag mong susubukan at talagang magagalit ka kasi talagang kakagat. Kakagat yung ground niya kasi kahit sabihin natin naka-body ground siya. Kahit kumpleto yung kanyang grounding. So isa pa yung siguro sa kanyang noise. So ilipat natin dito para full yung isa. Ayan. So okay siya guys. Okay na okay. Tapos yung kanyang temperature, manageable naman siya guys. Kahit sabihin natin wala siyang blower, hindi naman siya talagang nag-iinit masyado. Then yung temperature ng ating battery, dahil nga sa kompleto yung kanyang communication dito, hindi masyadong stress yung system. Kahit sabihin na 1000 watts na yung pumapasok na charging niya, walang umiinit. Hindi umiinit yung battery, walang kainit-init. Mas mainit pa yung katawan ko. So i-check natin sa ating cellphone. Bukan natin sa mga wirings, check din natin Infrared. So ang ginagamit kong app dito guys ay Infrared. Then kung wala siyang sensor di rin gagana kasi direct na itong nakalagay. Okay, so check natin. Okay siya, wala nag-iinit. Normal lang yan kasi nga yung mga supply sa loob, pati yan normal lang yan. Charger talaga napakainit niyan. Tapos yung microinverter natin, katatanggal ko lang kasi yan Gusto ko kasi na pure talagang galing kay DEYE lang. Tapos si DEYE, ang temperature sa kanyang heatsink nasa 40 to 44 lang siya. So hindi naman siya mainit. Tapos sa battery natin, dahil nga sabi ko hindi siya stress, hindi naman siya mainit. Dali may bisita.
much later. Yan pala ang kagandahan ng ganitong klaseng default, yung 48 volt compare sa 12 volt. Yung 12 volt, mainitin. Mainitin yung wire, mainitin yung battery, mainitin yung inverter. Gaya ng ulo ng jowa mo, mainit. Parang ganon. So, yun ang kagandahan kasi nga hindi siya masyadong stress. Yan. So, dito, manageable naman kanyang init. Okay lang naman. Pero ang kagandahan yung nga sinabi nila na si Deye, yung ganitong setup, yung ganitong klaseng inverter pala, hybrid inverter, ay bomb proof. Bakit kaya? Eto guys. So dito, mapapansin nyo naman na wala na siyang blower, wala siyang kaingay-ingay. Napakatahimik. So naka-design po siya na yung init ay magta-travel kahit dito sa kanyang chassis. Compare sa ibang mga inverter, napansin ko, aluminum pala to. So lahat to made of sink, heat sink, aluminum, parang ganon. Yan. So isa pa ay wala kang makikitang dugtungan. Buo. Malamang dito lang sa likod. Buo pa rin dito sa likod. So malamang ang butas lang dito sa kanyang pinagdikitan ng heat sink. Yan, so buo. Matibay. Walang dugtungan. So ewan sa ibang mga size or wattage ni Deye kung ganito pa rin. Pero meron yung isa na nabubuksan dito, para meron siyang bisagra dito. Parang bintanang nabubuksan na ganun, pintuan. Pero sa tingin ko, made of aluminum pa rin siya eh. So yung heat ay napupunta pa rin sa kanyang chassis. Tapos makapal. Ang kagandahan nito ay weatherproof siya. So kahit na matilansikan siya ng tubig, maulan ng konti, hindi siya basta-basta masisira o hindi papasukin ng tubig. Kasi nga dito meron siyang rubber dito. So siguro intended talaga na medyo natatama-tamaan konti ng tubig, tapos fully sealed. Kaya siguro maraming nagsasabi na bomb proof ang design ni Deye. Yan, buo kasi siya. Okay, so dito sa likod ay nakasealed naman sigurado to. Meron siyang silicone, tapos heat sealant. Tapos yung battery nila, ito lang ang bakal. So syempre yung battery talaga itatago mo talaga na hindi mababasa ng ulan. Yan, yung kanyang battery ni Deye, 100 AH. At isa pa guys, ay maraming nagre-request ng tear down video daw kay Deye, yung 3.6 kilowatt. Alam nyo guys, hindi ko mapagbibigyan yan kasi nga malaki ang pangailangan ko dito when it comes sa kuryente. Kasi dito sa amin, walang schedule ng brownout, walang schedule kung kailan magkakaroon ng kuryente. Basta, pag naisipan nila, mawawala na lang. Minsan nga, saka lang magkakaroon ng kuryente kung singilan. At isa pa, kahit sabihin natin na patay sindi ang kuryente dito sa amin, madalas ang brownout, pero yung kuryente, babayaran mo sa grid, malaki pa rin. So, aside from hybrid inverter, meron din akong generator dito. Kaya lang ginagamit ko siya sa welding machine, welding works. So, mas maganda kasi yung ganito, mas makakatipid tayo sa gastos. Libre yung araw, libre yung liwanag. So yan. Kaya hindi ko mapagbibigyan yung request na i-tear down video na. Pwede kung mayaman ako, madali lang ako makabili. Eto nga, hindi ko binili. Buti nga nakalibre pa tayo kay Deye. Pero kung hindi, ay sigurado kay pau-pau pa rin tayo ngayon. Maingay yung inverter natin, masakit kung madikitan ng katawan natin. Marami pang masisira mga appliances ko dito. That's why I did not advise na yun ang gagamitin nyo. At hindi ko rin nire-recommend si pau-pau para gamitin ninyo na hybrid inverter. So wala lang kasi akong maibili, wala akong pera. So yun yung budget meal na pwede nating gamitin. So yun ang binili ko at ginamit. But hindi ko siya nire-recommend. Eto pwede. Reliable siya, efficient. Sabihin na natin 95% ang kanyang efficiency. Kasi nga kahit na alas 5 na, nagagamit pa rin yung kanyang harvest. Kay pau-pau, hindi na binubunot na yung galing sa battery.
Iloloko ka na lang niya. So, para sa mga katulad kong kating-katin na para baguhin yung kanyang mga wirings kasi nga medyo nagsasawa na akong tinititigan yan. Gusto ko siyang baguhin pero talagang nagpipigil ako guys kasi nga ay kasalukuyang ginagawa yung ating room para sa ating hybrid inverter para safe naman kung umulan at hindi mabasa. So sa ngayon ay hindi pa natin matest yung kanyang input output na support dito sa grid in. Dito kasi ay pwede yung mga mabibigat na load. So pwede siyang meron siyang grid assist dito sa input. So pwede siya mag-in at out. Galing, 'di ba? So kahit mag-welding ka. Ang kaya niyang i-support ay 3.6. Yan. From solar, kahit battery kaya niyang i-support hanggang 3.6. Okay, so ngayon hindi pa natin matetest ng ganun kasi nga awanan, tigritan, hindi na kami mon, hindi na kami ayatanan. Kuminsan nga kahit sa bayan wala. Buti nga sa bayan nag-aanunsyo sila, dito sa amin hindi. Okay, so maraming salamat sa inyong pag-antabay sa update. Always update natin sa ating hybrid inverter. Off-grid na lang kasi wala namang grid eh. Okay, so dito sa amin pagdating ng hapon maingay yung genset, pero dito sa akin tahimik at very convenient niyang gamitin. Tapos peace of mind, wala kang problema. Hindi ka na problema ng gas, hindi ka na problema ng langis. So saka ko lang mararanasan yan kung mag-welding ako. Hindi na palagi. Basta na-set up mo na siya, wala ka lang ka-problema. Kailangan mo na lang ay syempre mag-budget. Always titingnan mo dito at titingnan mo yung status ng battery. So kahit di mo pindutin yan, meron naman dito. Always titingnan dyan at dito. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong update ni Juan Nilasan.